may isang bagong kontrata sa NBA na hindi lang tungkol sa basketball. Hindi lang ito tungkol sa isang team na nagre-retain ng kanilang star player. At hindi lang ito tungkol sa isang 37-year-old veteran na patuloy pa rin kumikita ng malaking halaga. Dahil sa bagong deal ni James Harden, may isang milestone siyang naabot na kakaunti lamang sa kasaysayan ng NBA ang nakamit. At kapag nakita ninyo kung sino ang mga kasama niya sa listahang iyon, mas maiintindihan ninyo kung gaano kalaki ang ibig sabihin ng bagong kontratang ito. Si James Harden ay papunta na sa isang napaka-eksklusibong grupo. Isang grupo na kinabibilangan nina LeBron James, Kevin Durant, at Stephen Curry. At ang dahilan? Malalampasan na ni Harden ang kalahating bilyong dolyar sa career earnings niya sa NBA. Oo, tama ang narinig ninyo. Mahigit 500 million na ang kabuuang kinita ni James Harden mula sa kanyang NBA career. At hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Dahil kahit nasa 37 years old na siya, nakakuha pa rin siya ng panibagong napakalaking kontrata. Ayon sa mga ulat, pumayag si Harden sa isang 3-year contract na nagkakahalaga ng 97 milyong dolyar para manatili sa Cleveland Cavaliers. At dahil sa deal na ito, aabot sa humigit kumulang 511 milyong dolyar ang kanyang career earnings. Pero bago natin pag-usapan kung bakit napakalaki ng kontratang ito, tingnan muna natin kung sino ang mga player na nasa ibabaw niya sa listahan. Sa ngayon, si LeBron James ang nangunguna sa career NBA earnings na may humigit kumulang 1,585 million. Kasunod niya si Kevin Durant na nasa 545 milyong dolyar. At pangatlo si Stephen Curry na nasa 532 milyong dolyar. At ngayon, nasa ika-4 na pwesto si James Harden na may 511 milyong dolyar. Isipin ninyo ang grupong iyon: LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, James Harden. 4 na players na naging mukha ng NBA sa iba't ibang panahon at may napakalaking impact sa liga. At ngayon, pare-pareho na silang may career earnings na lampas kalahating bilyong dolyar. Pero ang mas nakakagulat sa sitwasyon ni Harden ay hindi lamang ang total amount. Ang mas interesting ay kailan niya ito ginagawa. Dahil malapit na siyang mag 37 years old. Sa edad kung saan karamihan sa mga NBA players ay nagsisimula ng tumanggap ng mas maliit na kontrata, mas maikling deal o minsan ay nagiging role player na lamang. Pero si Harden, nakakuha siya ng 3-year, 97 milyong dolyar na contract. At ibig sabihin nito, malinaw na hindi pa siya tinitingnan ng Cleveland bilang isang veteran na nandyan lamang para magbigay ng experience. May malaking role pa rin siyang inaasahan sa team. At kung bakit handang mag-invest ang Cavaliers ng ganitong halaga, kailangan nating tingnan ang naging performance ni Harden mula nang dumating siya sa Cleveland. Sa regular season, nag-average siya ng 20.5 points, 7.7 assists at 4.8 rebounds sa 26 games para sa Cavaliers. At pagdating sa playoffs, nanatili rin siyang importanteng scorer. Nag-average siya ng 19.2 points per game sa 18 playoff contests habang naglalakbay ang Cleveland hanggang Eastern Conference Finals. Hindi iyon ang Harden na nakita natin noong peak niya sa Houston. Hindi na siya iyong player na kailangang mag-score ng 35 o 40 points bawat gabi para manalo ang kanyang team. Pero maaring hindi na iyon ang kailangan ng Cleveland. Dahil ang value ni Harden ngayon ay hindi lamang nakikita sa kanyang scoring. Nandyan ang playmaking, ang experience, ang ability niyang mag-control ng tempo, at higit sa lahat, ang kanyang kakayahang gumawa ng offense kapag naging komplikado na ang laro. At sa isang team na umaasang lalalim pa ang kanilang playoff run, maaring iyon mismo ang hinahanap nila. Pero may isa pang interesting na detalye sa kontrata. May player option ito. Mayroon ding trade kicker. At ang structure ng deal ay mahalaga rin dahil may salary cap implications ito para sa Cavaliers. Bago nila pirmahan si Harden, mayroon silang humigit kumulang 22.9 milyong dolyar na available sa first apron space. Samantala, ang average annual value ng bagong kontrata ni Harden ay nasa paligid ng 32 milyong dolyar kada taon. At kahit malaki iyon, hindi nito inilalagay ang Cleveland sa second apron territory based sa structure na iniulat. Ibig sabihin, hindi lamang tinitingnan ng Cavaliers ang present. Kailangan din nilang isipin kung paano magiging flexible ang kanilang roster sa mga susunod na season. At dito, nagiging mas interesting ang timing ng kontrata. Dahil hindi lang naman si Harden ang malaking galaw ng Cleveland ngayong off-season.
Kamakailan lamang, nakumpleto rin ng Cavaliers ang isang 5-team sign and trade deal na nagdala kay Peyton Watson sa Cleveland. Kaya ngayon, mas lalo nilang pinupuno ang roster ng talent na maaaring makatulong sa kanilang championship ambitions. Pero, siyempre, may malaking risk pa rin. Dahil 37 years old na si Harden at ang 3-year contract ay nangangahulugang babayaran siya ng Cleveland hanggang sa mas advanced stage ng kanyang career. Kaya ang tanong ay hindi lang, magaling pa ba si James Harden? Ang mas mahalagang tanong ay, magiging sulit ba siya sa Cleveland sa loob ng 3 taon? At iyon ang hindi pa natin masasagot ngayon. Mula sa pagiging 6th man sa Oklahoma City, naging superstar sa Houston, naging scoring champion, MVP, All-NBA player, at isa sa pinakamalaking offensive forces ng kanyang generation. Pero sa kabila ng lahat ng pera, may isang bagay na mas mahalaga para kay Harden at sa Cavaliers, championship. Dahil sa puntong ito ng kanyang career, hindi na lamang tungkol sa laki ng kontrata ang usapan, ang legacy ang nakataya. May MVP award na siya, may scoring titles, may All-NBA selections, may napakalaking career earnings. Pero ang championship ring ay isa pa ring malaking bahagi ng conversation kapag pinag-uusapan ang legacy ng isang superstar. At ngayon, nasa Cleveland siya para subukang baguhin iyon. Kaya magiging napaka-interesting ng 2027 playoff run para sa Cavaliers. Kung magiging healthy ang kanilang core, kung magiging consistent si Harden, at kung patuloy na mag-improve ang kanilang ibang key players, maaring mas malayo pa ang marating nila kaysa sa Eastern Conference Finals. Pero kung magkaroon ng problema ang kanilang chemistry o bumaba ng mabilis ang production ni Harden, biglang magiging napakalaki ng pressure ng $97 million contract. Dahil kapag nagbigay ka ng ganitong halaga sa isang 37-year-old star, hindi lamang performance ang sinusukat, kasama rin dito ang expectation. At ngayon, mas mataas na ang expectation ng Cleveland. Hindi na sapat ang makapasok sa playoffs. Hindi na sapat ang makalampas sa first round. Gusto nilang makalaban para sa championship. At si James Harden ang isa sa mga veterans na inaasahang tutulong sa kanila na makarating doon. Kaya habang patuloy nating naririnig ang tungkol sa kanyang $97 million na contract, wag lang nating tingnan ang number. Dahil ang tunay na story dito ay kung ano ang sinusubukang gawin ng Cleveland. Binibigyan nila ng malaking tiwala ang isang 37-year-old superstar dahil naniniwala silang mayroon pa siyang sapat na value para maging difference maker sa postseason. At para kay Harden, ito naman ang pagkakataon niyang patunayan na kahit nasa late stage na siya ng kanyang career, kaya pa rin niyang maging mahalagang bahagi ng isang championship contender. At kung magtagumpay siya, hindi lang siya magiging ika-4 na player na lumampas sa $500 million sa NBA career earnings. Maaaring maging bahagi rin siya ng isang Cleveland team na gumawa ng pinakamalalim na playoff run sa kanyang career. At iyon ang magiging mas magandang ending para sa isang career na puno ng scoring records, MVP honors, blockbuster contracts, at kontrobersiya. Dahil sa huli, maaaring hindi na ang tanong ay kung magkano ang kinita ni James Harden. Alam na natin ang sagot, mahigit $250 billion. Ang tunay na tanong ngayon ay, sa edad na 37, kaya pa ba ni James Harden na idagdag ang isang bagay na hindi mabibili ng kahit gaano kalaking kontrata? Isang NBA championship.